Sir, kaway naman po dito, kaway. Oh, ngata. Sir. Opo. Sige oh. So dahil naiwan tayo, di natin makita yung mga kasabay natin na supposed to be sasabayan natin na dalawang taga-Dagupan. Nasa likuran ko lang sila kanina. Kala ko nakabuntot sila sa akin. Siguro ito yung pinaka mahirap na challenge sa akin, yung uuwi mag-isa. Tapos tignan mo pa, umuulan. Kaya po, kamay naman sa camera po. Si ma'am. Sticker sir, Sige po. ito po. Thank you po, thank you. Sige po. Ingat po. Ingat sa Pagsabuli, Isabela. Solo ride muna tayo from Isabela going home to Binmale, Pangasinan. Let's go. After nung bakbakan na endurance, mamaya alis na tayo. Endurance ulit pa uwi. So let's go. Ingat kayo mamaya po ha. Ingat. Ma'am, alis na ako. Oh, sige. Oo, sige. Palabas na tayo ng highway. Parang kailan lang take off. Ngayon uwi na tayo ng bahay. So yung pauwi endurance din kasi napakahaba ng biyahe. So dahil naiwan tayo, di natin makita yung mga kasabay natin na supposed to be sasabayan natin na dalawang taga-Dagupan. Nasa likuran ko lang sila kanina. Kala ko nakabuntot sila sa akin, pero bigla silang nawala. Tas nung binalikan ko, wala, nakala siguro nila hindi na ako sasabay sa kanila. Wala tayong magagawa. Parang feeling ko tuloy, ito yung endurance. Kasi pauwi ka ng mag-isa, medyo challenging umuwi ng mag-isa. Lalo na yung tatakbuhin mo pauwi is galing ka dito sa Isabela. Almost 300 kilometers din yung tatakbuhin ko. Pero kakayanin natin yan. Hindi naman na tayo bata para matakot or kabahan. Siyempre kailangan na nating umuwi dahil nga sinabi ko na uuwi tayo para hindi rin mag-alala ang ating pamilya na uuwi natin sa bahay. So bali ang napansin ko lang dito sa endurance dito sa Isabela, marami sa kanilang motor ay kargado. Kaya napakatulin ng takbo nila. Bali kanina dinadaanan lang tayo. Kala mo kung yung umu-overtake sa'yo is big bike, ganun sila katulid. Pero yung mga iba naman hindi naka-finish line dahil nga nasiraan ng motor, dahil siguro maling kalkulasyon ng karga na kinarga sa motor or di natin alam. Pero kanya-kanya naman tayo ng pananaw kasi. Tapos yung mga iba, pride nila na makatop sila, top 10, top 20 or maging number 1. Kumbaga number 1 yung first to arrive, pride nila yun eh. Actually dito naman sa ganitong mga ganap, wala naman tayong mga premyo na nakukuha. Wala tayong cash na nakukuha. Hilig ba? Yung hilig na nagpapasaya nga sa'yo sa ginagawa mo. Kaya lang maraming nagsasabi na yung endurance ka is delikado. Tama nga naman po yung delikado. Pero ang alam ko dyan, wala namang safe maski saan ka man magpunta. Ang kailangan mo lang talaga dobling ingat at tripling dasal. Yun lang po ang masasabi ko. Ako kasi content creator tayo, kaya nga nang sinabi ko dun sa vlog ko, content creator tayo. Yung footage pa lang na makukuha ko, yung experience ko na nakuha ko sa endurance, malaking bagay na yon para sa akin. Hindi ko na kailangan na maging top. Hindi ko naman na kailangan na may patunayan kasi hindi naman tayo racer, hindi naman matulin yung ating motor. Ang pinaka-importante, maski hindi mabilis yung ating motor, hindi tayo matulin magpatakbo, naka-finish pa rin tayo. Imagine, sa hirap ng dinaanan natin, dumaan tayo sa bato-bato, unlimited na bato, unlimited na kurbahan, pero naka-finish pa rin tayo ng 12 hours. Tansya ko kasi hindi lang siya 650 kilometers parang nasa ano siya, nasa 700 kilometers in total. Siguro ito yung pinaka mahirap na challenge sa akin, yung uuwi mag-isa. Tapos tignan mo pa, umuulan. Challenge to para sa akin. Sabi ko nga, di ba, yung pagpunta mo dito endurance na, yung pabalik endurance ulit. Ito endurance na may kasamang ulan. Kasi yung pagpunta natin nung last time kasi, hindi naman tayo naabutan ng ulan. Tapos so far doon naman sa endurance natin, hindi naman umulan. Naabutan tayo ng napakalakas na ulan. Kaya nagkapote tayo. Grabe yung gano'n pagsubok sa atin pag uwi sa bahay. Pero wala tayong magagawa, kailangan nating suugin yung mga ganyang pagsubok. Pagsubok lang yan kaya-kaya natin dyan.
Tapos pagdating mo dito, napakadaming mga sasakyan. Sabi yung pagsubok talaga na nararanasan natin mga pre. Pero part lang yung pagsubok na yan. Isipin na rin natin yung mga positive side na pag umuwi tayo, maski mag-isa, nakauwi na tayo sa bahay at wala nang kaalalahanin yung ating pamilya na nasa bahay na nag-aantay sa atin. Ganun parati, isipin na lang natin parati yung mga positive side na nangyayari sa atin. Grabe, napakataas pa rin ng energy ko. Parang hindi mo masabi na tumakbo tayo kanina ng 700 kilometers endurance. Tapos take note pa na yung dinaanan natin mga hindi basta-bastang daan. Kagaya noong dun sa lubak-lubak, maraming bato, tapos unlimited banking. Ito lang yung kagandahan nga nang nakamotor ka, nakakasingit-singit ka sa mga malalaking truck. Ang nakakatakot pag gabi, maraming aso. Hindi nakakatakot yung multo, ang nakakatakot talaga sa totoo lang yung mga aso or mga pusa. Kasi bigla-bigla na lang tumatawid yung mga yan. Nako, at inabot na naman tayo ng malakas na ulan. Sigurado at babaho na naman ang ating helmet. Makatapos mabasa ng ulan, amoy kulob na naman. Mabuti na lang at mayroon tayong helmet refresh by Royce Fragrances na magbibigay ng magandang amoy at mag-aalis ng hindi ka nais-nais na amoy sa ating helmet na nabasa. At syempre, maski hindi nabasa yung helmet mo, automatic kasi yan, papawisan yan. Hindi mo maalis na magkaroon siya ng hindi ka nais-nais na amoy. Grabe, napakalakas ng ulan dito. So may mga part na walang ulan, tapos may mga part na napakalakas ng ulan. Medyo giniginaw na ako, pero plano kong magpahinga siguro doon na sa part ng San Jose Nueva Ecija, para at least medyo malapit-lapit na tayo sa Pangasinan. Mahirap kasi magpahinga banda rito. Medyo malayo-layo pa yan kung magpapahinga ka banda rito. Na lang tayo magpapahinga para at least medyo malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Let's go, kaya natin to mga pops. Nandito na ako sa bayan ng Santa Fe. Hindi na ako nakatiis na mag 7-Eleven kasi medyo inaantok na ako para pampagising na rin. Medyo malayo-layo pa kasi yung yung San Jose Nueva Ecija, kaya kailangan ko na ng pampagising. Tatapos lang natin nagkape at kumain na rin tayo ng chocolate. Ang napansin ko lang sa chocolate mga pops, parang magigising ka lang ng ilang oras, 2 oras ganyan, 1 oras, tapos aantukin ka na naman. Parang lang siya, booster lang siya. Hindi niya ibibigay sa iyo yung parang total energy. Pero at least maski pa paano, 'di ba? Nabigyan ka ng energy ng ilang oras, 1 oras ganyan, okay na. Tapos pahinga ulit. Nandito na naman tayo sa Unli Bankingan na naman. Pero this time, syempre, dahan-dahan lang tayo at madulas ang kalsada. Ito yung yung parang style na bituka ng manok dito sa Karanglan. Ayun may kasabay na naman tayo. Napakatulin naman nila ate at ni kuya. 30 kilometers pa yung San Jose. Hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis kasi napakadami ng sasakyan. At isa pa, napakalakas ng ulan. Grabe, nilalamig na tayo mga lodi. Nilalamig na ako. Kanina nainitan na ako nagkape ako Kaya lang pagdating natin dito sa kurbadang diretso, napakalakas na naman ng ulan. Daan tayo ng San Jose. Pero kung may madaanan tayo dito na matigilan saglit, dadaan muna. Napakahirap nung ganitong sitwasyon mga pre. Kumbaga mahirap mag-isa sa ganitong sitwasyon. Tapos the same time, ulan pa. Okay lang sana kung hindi umuulan, kaso napakalakas ng ulan.